Panginoon, siguro lahat naman po tayo dito ay nanood na ng sine. Tama? Kasama ng barkada. Tama po ba? Ano yung huli niyong napanood na sine? Huwag naman sabihing Muro Ami. Huwag naman po, ano? Kapag nanood po kayo ng kasama ng barkada, nanood kayo ng sine, nakakatawang isipin, paglabas, nagkukwentuhan pa kayo. Kayo-kayo lang din naman. Tama po ba? Bakit po kaya ganon? Kasi po, na-enjoy ninyo yung movie itself. Tama? Pero, minsan, kapag nagkukwentuhan po kayo, iba-ibang version, pero hindi mali. Tama po ba? For example, nanood kayo ng Avengers. Ang favorite nyo si Iron Man, for example. Doon kayo nakafocus. Pero yung kasama ninyo, iba yung focus. Pero pag nagkwentuhan kayo, pare, nakita mo ba yung kanina? Napakaganda. May mga sound effects pa. Bsh! Tapos lumipad si Iron Man. Tama po ba? Ibig sabihin na enjoy natin yung movie, at the same time, yung pinagkukwentuhan natin, iba-iba ang version, pero hindi mali. Tama po ba? Sa mga istorya po sa Bible, may ganong pagkakataon po. May isang istorya na hindi lahat nasa Gospels, pero yung pag-uusapan po natin, isa sa mga istorya sa Bible na yung 4 Gospels, isinulat nila. So, ibig sabihin na enjoy nila yung moment na yon at meron silang natutunan. Tama po ba? Ang pag-uusapan po natin ay hango sa yung pinakain ng Panginoon ng yung 5,000, yung pagpapakain sa 5,000 tao. So makikita po ito sa John, Matthew, Luke, and Mark. So ibig sabihin, yung moment na to, lahat sila nandun at na-enjoy nila yung sitwasyon na ito. So sana ma-enjoy din po natin yung pag-uusapan natin kasi talagang merong hinihanda sa atin lahat ang Panginoon sa araw na ito. Basahin po natin sa John chapter 6, verse 1 to 5. Sabay-sabay po tayo. Pagkatapos nito, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Verse 2, sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita niya ang mga kababalaghan nilang ginawa niya sa pagpapagaling sa may sakit. Verse 3, umahon si Jesus sa burol kasama ang kanyang mga alagad at naupo roon. Verse 4, na malapit na noon ang pista ng Paskwa ng mga Hudyo. Verse 5, tumanaw si Jesus at nakita niya dumarating ang napakaraming tao. So, hinighlight ko po yung verse 2 at verse 5, yung napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga kababalaghang ginawa ni Jesus Christ, at yung verse 5a na dumating ang napakaraming tao. So ano po ba yung first point natin? Mabilis lang po ito. Meron lang po ako 98 points para sa usapang ito. Okay lang po ba yon? Parang ayaw nila. Kaya bilisan lang po natin, no? Sige po, point number 1, fans club follower. Sumusunod dahil may nakitang kababalaghan, kahit hindi sila yung pinagaling, sila ay sumusunod. Ito po yung crowd. Ito po yung sinasabing, kahit hindi ikaw yung direct na pinagaling ni Jesus Christ, sumusunod ka. Sino dito may idolo? Sino dito yung mga cut din? Mga bago na ngayon, cut din. Hindi ko nasasabihin kung sino. Sino dito yung fan ni Diwata? Yung talagang pinapanood mo si Diwata. May kalaban na daw po, Encanto. Sino dito? Yung Rosmar. O Bini, mga Bini dyan. O mga Bini, di ba? Hindi tayo kakilala, pero sumusunod tayo. Pero what if ang Bini pumunta sa SM Baliwag? Pupunta ka kaya? Baka mahalata kayo, lagi, di ba? O mga napapangiti dyan, ibig sabihin, totoo, di ba? Yung fans club follower po, ito po yung sunod ng sunod. Kahit hindi sila kakilala ni Jesus Christ, technically, at hindi sila yung mismong pinagaling ni Jesus Christ.
Basta kung nasaan si Jesus Christ, nandun tayo. In short, marites. Tignan nga natin kung ano ba ang update ngayon. Uy, nandun daw si Jesus Christ. Punta tayo. Kung si Jesus Christ nasa mundo natin ngayon, nasa buhay ang kanyang physical na katauhan sa araw na to, siguro pag naka-Facebook live siya, lagi ka naka-follow. Tama? Ito daw po yung tinatawag na fans club follower. Sumusunod, pero nasa crowd. Saan po ba natin makikita to? Sa 1 Samuel 10, verse 24, ayaw na nila ng judge. Ang gusto nila, hari na. So yung crowd sabi, Samuel, wala ka bang itatalaga na hari sa amin? Kasi lahat ng kalaban natin, hari na meron sila. Tayo, judge pa din. Baka pwede ka nang magkaroon ng hari. So sa kakulitan ng crowd, sinabi ni Samuel, tignan niyo yung tao na yon. Yung ulo niya mas angat ng konti. Ibig sabihin po, matangkad. Yung ulo daw po niya, yung balikat daw po niya, ulo lang ng iba. So sabi doon, Samuel said to all people, "Do you see the man the Lord has chosen? There is no one like him among all the people." Then the people shouted, "Long live the king." So ibig sabihin, itong mga tao na to, kapag sinabi, gagawin. Kapag sinabi, pupunta. Tignan ng katabi, fans club follower ka ba? Wag naman po sana, no? Pero don't get me wrong po lahat po tayo nagsimula dyan. Tama po ba? Lahat tayo nagsimula na, uy, parang maganda dyan sa LL yun. Makapunta nga. Natuwa nga po ko sa kanina, walk-in, walang nag-invite. Ibig sabihin, meron siyang nakikita sa simbahan natin na parang kumikilos ang Panginoon sa mga taong ito. Tama po ba? Kapag na-invite naman po kayo, titignan nyo, totoo ba yung nag-i-invite sa akin? Meron ba talagang Panginoon sa simbahan na yan? Lahat po tayo nagsimula sa fans club follower. Amen? Kasi nagsisimula pa lang po tayo eh. Titingnan lang natin, maganda ba yung simbahan? Aircon ba dyan? Naka-tiles ba yan? Hanggang anong oras yung service dyan? Sakto ba sa kailangan ko? Sakto ba sa schedule ko? Uy, magaling daw yung Bishop June. Follow tayo. Sana po, ayun yung first step at huwag tayong matapos doon. Sana po sa mga first-timers natin, huwag po kayong matapos sa type of follower ng fans club. Sana po makasama pa namin kayo sa mga susunod na service. Tama po ba? Palakpakan po natin mga first-timers natin. So sila din po kasi yung mga sumisigaw ng Hosanna, Hosanna to the highest. Pero pagdating ng pakuan sa krus, ipako sa krus. Siya din yun. Ibig sabihin, may mga followers si Jesus Christ that time na posible na yung hinuli siya sa Gethsemane at ipapako na sa krus, isa rin sa sila na, oo nga, sa demonyo talaga yan. Tama po ba? Nakukuha yung storya? Sila din yung sinasabi na, anong gagawin natin? Sino ang papalayain natin? Si Jesus o si Barabas? Sino ang sumagot? Crowd. Ang sabi, gusto namin si Barabas. Sana wag tayo mapunta doon sa mga follower na kapag may himala, Hosanna, at kapag ipitan na ng sitwasyon, ipako sa krus. Tignan ulit ang katabi. Isa pa lang po yan. May 97 pa tayo. Ba't kayo natutuwa? Excited po ako makasama kayo eh. Sabi ni Bishop, okay lang daw. Hanggang third service. Hindi po. Sige po, balik po tayo. Mateo 14:15, nang dapit hapon ay lumapit sa kanyang mga alagad, sinabi niya, ilang ang puok na ito at malapit ng lumubog ang araw. Papuntahin na po ninyo sa mga nayon ang mga tao upang makabili sila ng kanyang makakain. Hinailat ko po yung papuntahin nyo na po sa mga nayon ang mga tao upang makabili sila ng kanilang makakain. Ito po yung pangalawang tipo ng follower. Sila daw po yung mga exclusivity at position follower. Kasi kung mapapansin nyo po dito, sabi nila,
Pwede po ba mag-suggest, Jesus? Magdadapit hapon na. Wala tayong papakain sa kanila. Pwede bang paalisin nyo na sila? Pwede bang pauwiin nyo na sila? Pwede bang papuntahin nyo na sila sa nayon? Followers sila, pero may mga pagkakataon, exclusive lang sila. Gusto namin, pagdating ng gabi, pagdating ng kainan, kami lang ang kasama ni Jesus Christ. Mali po ba yon? Laging dalawa po ang side ng coin. May mga pagkakataon na medyo hindi maganda, may pagkakataon na maganda rin. Sabi po dito, sa Mark 9:2, after 6 days, Jesus took Peter, James, and John with him and led them up a high mountain where they were all alone. Highlighted po na si Jesus Christ, pinili lang po 3. Sino-sino po? Peter, James, at si John. Exclusive. Exclusive. May mga pagkakataon po kasi na ang Panginoon, gusto niya, konti lang ang kasama niya. Pero hindi niya sinitsipwera yung crowd. Don't get me wrong po may mga pagkakataon po sa buhay natin na sinasabi niyo, I need space. Sino nagsabi nun? Yung gusto mo lang na konti lang yung nakakausap mo. Gusto mo lang na hanggang maaari, konti lang yung nakakaalam ng sitwasyon mo. Kasi yung exclusivity na gusto ko sabihin po dito, sana po magamit po natin yun ng tama. Kasi po, dito sa Mark 9, ito yung transfiguration ni Jesus Christ na hindi pwedeng pakita sa lahat. May mga pagkakataon po kasi sa sitwasyon sa buhay natin, hindi mo kailangan sabihin sa lahat. May gagawin ka, hindi dapat makita ng lahat. May pinagdadaanan ka, hindi pwede makita ng lahat. Exclusive. May mga tao lang na tiwala ka na pag ginawa mo, hindi ka mahihiya kung ano man kapalpakan mo o yung kahinaan mo. So, pero sana, itong exclusivity na to, huwag natin pong gamitin, itchipera yung mga crowd. Kasi doon po sa istorya natin, baka pwede nang papuntahin sila sa nayon. Wala tayong papakain sa kanila. Yung mga posisyon na susunod lang po ako pag may posisyon ako, mahirap po yan. Susunod lang po ako pag exclusive lang. Susunod ako kapag ganito na. Susunod ako kapag ganyan na. Pero pag walang perks, wag na lang. Susunod ako kapag may konting fame. Susunod ako pag may konting position. Susunod ako pag may konting saya. Sasama sa ministry, much better. Pero sana yung ministry natin ay nag-aabot ng mga tao. Hindi tayo nababound sa ating exclusivity, ng ating posisyon. Naunawaan po ba? Pangalawa na po, kanina. Ulitin po natin. Fans Club. Pangalawa, ihahang ko lang po ng konti itong itong exclusivity position follower. Kasi sabi ko nga po, laging dalawa ang side ng coin. May negative at positive. So pangatlo po, sabi dito sa John 6:5, tumataw si Jesus at nakita niyang dumarating ang napakaraming tao. Tinanong niya si Felipe, saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito? Verse 6, sinabi niya ito para subukin si Felipe sapagkat alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Verse 7, sumagot si Felipe, kahit na po halagang 200 denaryo yung tinapay ang bibilihin natin, ay hindi sasapat para makakain ng tigkakaunti ang mga tao. Verse 8, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres na kapatid ni Simon Pedro, meron po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na cebada at 2 isda. Ngunit gaano ito sa ganyang karaming tao? Pangatlo po na follower ay practical follower. Susunod lang po ba tayo kapag nakikita natin na meron bang pinapagawa sa'yo ang Panginoon na, Lord, teka lang ha, ito lang yung kaya kong ibigay. Hanggang dito lang. Pag naubos to, wala na po talaga.
Sumusunod lang po ba tayo dahil napaka-practical lang natin na ay kaya sa schedule. Ay kaya pa ng buhay ng physical na katawan ko. Pero kapag nai-stretch ka na, kapag pananampalataya na ang usapan, teka lang Lord medyo mahirap na yan. Basta ang sunuran patungkol pagiging praktikal, kaya ko sumunod. Pero kapag natapos na yung pagiging praktikal, kumusta ka? Pag naubos na yung meron ka, yung medyo napapagod ka na, nai-stretch ka na, pwede mo bang sabihin sa Panginoon na, Lord, hanggang dito lang ako. Ganito lang ang pagiging follower ko sa iyo. Hanggang practical lang ako. Di ba may sinasabi tayo na we're living not by sight but by faith. Sumusunod lang ba tayo dahil napakaganda ng ating simbahan? Sumusunod lang ba tayo dahil kahit papano ay meron tayong natatanggap? Sumusunod ba tayo sa instruction ng Panginoon dahil kahit papano malapit tayo sa simbahan natin? Pero pag nalayo na ng konti, ayawan na. Yung napaka-practical natin mag-isip, meron lang po dito 5 tinapay at 2 isda. Lord, ito lang yung kaya ko. Lord, ito lang yung schedule ko. Lumabas dyan, hindi na ako mapapasunod. Na Lord, may trabaho ako. Na Lord, may business ako. Pwede nang umatin lang ako. Tapos kanina may nag-announce, sino ang gustong lumalim pa? Mag-o-open po tayo ng school observant sa July. Naku po, school observant, ano na naman yan? Schedule na naman yan? Anong oras na naman yan? Parang hindi na kaya. Sana po, wag po tayo maiwan dito sa pangatlong uri ng pagiging follower. Yung pagiging practical follower. Sabi po dito, sa Judges 6:15, "Pardon me, my Lord," Gideon replied, "but how can I save Israel? My clan is the weakest in Manasseh, and I am the least in my family." Napaka-practical po naman talaga ni Gideon. Lord, paano ko isi-save yung Israel? Yung clan namin ng pinakamahina. At doon sa pinakamahinang clan, ako pa yung pinakahuli. Tingin sa katabi, parang ikaw. Ang dami mong excuses. Na Lord, ako? Sure ka? Ako ang gagamitin mo? Napaka-practical ko Yung clan namin, yung pamilya namin, ang sinasabing pinakamahina. At sa pinakamahina na yon, ako pa yung huli. Tapos sasabihin mo, ako yung magsisave sa Israel? Practical, hindi. Practical. Sa lahat ng bagay, di ba po? May mga pagkakataon na pipiliin mo yung mga magagaling, yung mga malalakas, para i-save ka. Pero never kang titingin sa pinakamahina, don't get me wrong, at least doon sa pamilya. Bakit? Kasi nga, yung tiwala mo, napaka-practical naman, kapag may problema, huwag ka nang pumunta doon sa pinakamahina, doon sa pinakamalakas. Ganyan tayo minsan mag-isip. Napaka-practical natin. Kaya kapag usapang followership, na Lord, hanggang dito lang ako, maubos to, wala na. Mapagod ako, wala na. Lumabas sa schedule na to, wala na. Kasi practical follower po ako Ano pa po? Sa Exodus 4:10, Moses said to the Lord, "Pardon your servant, Lord. I have never been eloquent, neither in the past nor since you have spoken to your servant. I am slow of speech and tongue." Ako, magiging preacher. Bulol po ako. Sabi niya, tinagalog ko lang po. Ako magiging teacher. Ang bagal kong magsalita at utal-utal ako. At ako pa ang gagamitin mo para maging leader ng Israel? Taas ang kamay yung mga bulol katulad ko. At nauutal kapag maraming taong nakaharap? Wala. Ibig sabihin, mas magagaling kayo sa amin.
So, next time po, pwede na po kayong i-invite. Magsalita. O mag-pray muna. Sino dito gusto mag-pray next week? Wala talaga. Sasabihin, bakit ako? Ako ang weakest. Ako ang link. Ako ang bulol ako. Natataranta ako kapag maraming tao. Huwag sana tayong maiwan sa pangatlo, yung practical follower. Sure ka? Ako? Sino dito na-invite na magdasal at tinanggihan mo? Huwag nang umamin. Dasal pa lang po yan. Oy, basahin mo lang po yung announcement. Naku, mag-a-announcement? Ako? Bakit ako? Pag-pray mo yung offering, sa baba ka na lang, huwag ka nang umakyat. Bakit ako? Napaka-practical natin, no? Kasi may mga pagkakataon po kasi na yung mga leadership natin, meron silang nakikita sa atin na ayaw nating paniwalaan. May pinapagawa ang leadership sa atin na minsan may mga pagkakataon na, Bishop, sure ka dyan? Pastor Derek, sure ka dyan? Pastor Santi, sure ka dyan? Oo, sure. Ako? Opo. Ikaw? Oh. Pero sasabi mo, hindi po. Practical lang po talaga ako. Sana po wag po tayong maiwan sa pangatlong uri ng followers. Yung pagiging pakilakasan po. Ano po yung una? Fans ka follower. Pangalawa? Exclusivity or position. Pangatlo? 94 na lang po. Sabi dito sa Mateo 14, verse 17 hanggang 20, sumagot sila, 5 po ang tinapay at 2 ang isda natin. Verse 18, dalhin ninyo rito. Sinabi niya. Verse 19, pinaupo niya sa damuhan ng mga tao, kinuha ang 5 tinapay at 2 isda, tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso niya ang mga tinapay at inutos sa mga alagad na ipinamigay ito sa mga tao. Verse 20, kumain silang lahat at nabusog. Pang-apat po, palakpakan, 4 na po. Woo! Expectant follower. Every time po na meron tayong dinadala sa paanan ng Panginoon, are we expecting na ang Panginoon ay kikilos sa atin? Or nagdadasal lang tayo kasi wala lang? Di ba po, pag nagdadasal tayo at meron tayong niluluhod sa Panginoon at ino-offer natin yung problema natin sa Kanya, nag-e-expect tayo na ang Panginoon ay kikilos para sa atin. Tama po ba? Ang problema po, may 3 uri ang sagot ang Panginoon. Pag nagdadasal tayo, ano-ano po yon? Yes, no, at wait. Ang pinakang gusto natin is yung yes. Ang pinakaayaw natin ay yung wait. Sa lahat ng pinakaayaw natin, yung hindi mo alam kung yes or no, yung maghihintay ka. Bakit po? Nasa generation po tayo na lahat gusto natin instant. Instant noodles, instant coffee, ano pa? Instant boyfriend, kunin ko na po yon. Instant relationship. Diba lahat gusto natin? Popcorn, microwave. Papainit, microwave. Lahat gusto natin instant. Gusto natin laging meron. Yung panahon po namin, pag nanonood po kami ng anime, yung Slam Dunk, yung kay Sakuragi, yung moment na tumira si Kogure ng 3-point shot, sino dito naniniwala? No? Sino nakanood nun? Tayo-tayo na lang po yata. No? Lunes, tumira po ng 3 points eh. Natapos pumasok yung bola, Biyernes. Ganun kahaba po yung episode na yon.
Wala pang masyadong malakas yung internet that time. Kaya kami po, pagkatapos po namin mag-school, tatakbo po kami dahil slam dunk na dahil papasok ba? Papasok ba? Nandiyan po, tapos nag-flashback pa. Yung first time niya na sumali sa Shohoku, isipin mo, tumira lang ng 3-point shot, Lunes, pumasok, Biyernes. Katagal. Pero sa atin, ngayon, hindi pwede. Netflix, next episode! Tama po ba? Hindi tayo matitigil nang hindi natin napapanood yung next episode. Gusto natin matapos na lahat. Ang preaching, 2 hours, inis na inis kayo. Pero Netflix, 19 episodes, kaya niyong tapusin mula alas 7 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw at papasok kayo sa eskwelahan. Papasok kayo sa opisina. Nakailang episodes kayo noon? 10. Ayaw nyo ng 2 hours, kaya sinabi ng Netflix, putulin natin ng tagpi-55. Napansin nyo po yung strategy na yon? Ayaw ninyo ng 2 hours, pero pinutol ng Netflix. Sorry, mapapagalitan na naman po ako. Ng mga movie website na 55 minutes per episode para mabitin tayo at papanoorin mo yung next episode. Pero kung nakadalawa ka, almost 2 hours na yon. Pero ayaw mo ng 2 hours preaching. Pero yung 10 episodes, kayang-kayang upuan. Bakit? Instant. Gusto natin lahat mabilisan. Ang problema, lahat tayo nag-expect. Tama naman po. Pag nagdadasal tayo na, Lord, di ba ang sabi mo, kiniklaim mo pa, no? Kinausap mo ang Panginoon, ginamit mo yung word niya. Lord, ang sabi mo sa word mo, if I confess in my mouth at meron akong paniniwala, lahat ng sasabihin ko mangyayari. Sino dito nag-claim nun? Lord, sabi mo sa Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you. Kinlaim mo na lahat. Binabata mo sa Panginoon na, Lord, ito yung gusto ko. Pero ang tanong, tama ba yung dasal natin? Tama ba yung concept ng pagdadasal natin? Check nyo po kung ganito po kayo magdasal tulad ko. For example, may problema po kayo. Na Lord, may problema ako. Sana po ganito yung gawin ninyo. Step 1, ito po sana. Step 2, Step 3, Step 4. In Jesus' name, paki-approve. Yung tinuturuan natin ang Panginoon kung paano siya kumilos dahil nagdadasal tayo. Kasi nag-expect tayo na Lord, nag-expect ako. At sabi mo, pag nagdasal ako, tutuparin mo. Kaya nag-expect ako. I am your follower. Pero tignan natin yung dasal natin. Check yung the way we ask God. Siya ba ay isang tiga-approve na lang ng pagpaplano natin? Or dapat ganito, na Lord, may problema ako. Palakasin niyo po ako para mapagdaanan ko ito. Ano po ba yung plano nyo sa akin? Sana po bukas maunawaan ko na yung ways mo. Mas okay po ba yon? Kasi po, minsan pinapangunahan natin ng Panginoon kasi nag-expect tayo May mga pagkakataon na Lord, ito yung 5 tinapay, 2 isda. Siguro yung mga alagad, ano kaya mangyayari? Dadami kaya? Hindi naman kasi nila alam kung dadami. Ang sinabi lang sa kanila, dalhin nyo sa akin. Dahil may mga series of miracles na silang nakita, nag-e-expect sila pero hindi nila alam kung paano mangyayari. Kung ano ang mangyayari. Pero nag-e-expect sila. Tama? Ganon din po tayo. Lord, may problema. Ang dami nito. Pakakainin natin lahat. Ito lang po meron tayo. Ito po.
offer namin sa paanan ninyo, mag-aabang po kami kung ano yung gagawin ninyo. Huwag natin sanang pangunahan ng Panginoon. Kasi sabi doon sa nakaraang verse, tinanong lang niya si Felipe kung saan tayo kukuha ng pagkain. Pero, mababalik ba natin yung verse na yon? Alam ng Panginoon kung ano ang kanyang gagawin. From the start, alam na ng Panginoon yung gagawin niya. Tinetesting lang niya si Felipe. Saan tayo kukuha na ipapakain sa kanila? Minsan, siguro, yung sitwasyon mo ngayon, ito ay isang sitwasyon kung saan tinetesting lang tayo ng Panginoon. Tignan ko nga kung saan, paano ka sumagot. Minsan, ang sagot natin parang si Felipe, napaka-practical. Nakalimutan natin na ang Panginoon ay yung makapangyarihang Panginoon at kaya niyang gawin lahat. Pero ang sagot natin sa Panginoon, napaka-practical. Napaka-plain. Yung pananampalataya natin, kung ano ang meron tayo. May problema ka ngayon? Sino may problema? Sabi, wag mo ako simulan, Brother Eman. Pag tayo naglatagan dito, baka mapuno natin ang San Rafael. Lahat naman po tayo may problema. Lahat tayo nag-expect sa Panginoon. Pero isa lang po masasabi ko sa inyo, alam ng Panginoon ang kanyang gagawin sa sitwasyon mo. Ang kailangan mo lang gawin, maghintay. Mag-expect at itama ang attitude para kapag sumagot ang Panginoon, perfect timing, perfect answer. Huwag natin ipilit yung gusto natin sa Panginoon. Sabi nga po ni brother kanina, instant boyfriend. Nagdasal na po ba kayo? Nakita mo yung crush mo? At ipinalangin mo, siya na ba? Nagtatangs ka pa no? Siya na ba? Yung nag-praise and worship, siya na nga. Kunwari, nagtatangs pa, pero ang pinapanalangin mo, siya na ba? Siya na nga. Nakukuha po ba? Nakakapangilan na po tayo? 4. 94 na lang. Ano po yung una? Pangalawa? Pangatlo? Masama po ba mag-expect sa Panginoon? Masama po ba? Hindi po. Sabi nga po niya, di ba? Meron akong plano sa'yo. Plano na hindi pa naaarok ng iyong isipan. Ibig sabihin, kung plano mo ay maging successful businessman, kapiranggot lang po yan sa kanyang totoong plano. Gusto mo mataas yung posisyon mo sa opisina, kapiranggot lang po yan. Gusto mong mag-travel sa kung saan-saang bansa, kapiranggot lang po sa gusto niya yan. Pero, sabi niya doon, your ways are not my ways. Your thoughts are not my thoughts. Huwag natin pangunahan ang Panginoon. Mag-expect tayo, yes, pero dapat ang prayer natin na, Lord, ano yung way mo? Ano yung plano mo sa akin? At maging ready tayo kapag sumagot siya. May mga pagkakataon na masakit? No. Mas madaling pagpagin po yung no kesa sa wait. Yung na-reject ka, tama ba? Konting shake off lang yan, okay yan Pero sasabihin mo na, relax, maghintay ka. Ayun ang pinakaayaw natin. Sana sa moment na to, kung meron pa po tayong pinagdadasal na almost ilang taon na hindi pa rin dumadating, ilang months na nyo pinagdadasal at medyo kumakalyo na po yung tuhod ninyo at hindi pa dumadating, ulitin ko lang po, i-check po natin yung puso natin. Tama ba yung motibo ng pagdadasal ko? Tama ba itong hinihingi ko? At itong hinihingi ko ay nakaayon ba sa plano ng Panginoon? Meron isang verse sinabi niya doon na
Lahat ng hihingin mo, bibigay ko sa Mateo. Ask and you will receive. Sino nagkiklaim nun? The Lord, sabi mo Pero hindi natin naunawaan yung verse before that. Ang sabi niya doon, seek ye first the kingdom of God. Ibig sabihin, isisik mo muna yung presensya ng Panginoon. Yung kaluwalhatian niya. Para pag humiling ka, yung motibo mo, yung puso mo, naka-align sa gusto ng Panginoon. Hindi ka hihingi ng taliwas sa Panginoon. Hindi ka hihingi ng wala sa plano niya. Kaya mga kapatid, seek ye first. Mag-expect tayo sa Panginoon, pero dapat naka-align tayo sa plano niya. Panglima po, palakpakan po, patapos na po ako. 94 na lang. Woo! Ito po, bonus. Pagkatapos po kasi pakainin yung 5,000, tumawid po sila sa isang ilog, tapos nag-preach po siya. Sabi ni Jesus Christ, ako ang bread of life. Ako ang tinapay ng buhay. Ang sino man kumain sa tinapay na to ay hindi na mamamatay. Ito po yung storya nito So yung sa verse, chapter 6, verse 60, tatalon po tayo. Ito po bonus. Narinig ito ng kanyang mga alagad at marami sa kanila ang nagsabi, mabigat na pananalita ito, sino ang makakatanggap nito? 66, mula nooy marami sa kanilang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Kaya ko po sinabi yung background kasi may mga follower na parang happy-go-lucky lang. Kapag masaya, magpo-follow. Kapag may posisyon, magpo-follow. Kapag may nag-expect, magpo-follow. Tama po? Pero kapag hard teachings na, kapag discipleship na ang usapan, kapag itatama na yung buhay mo, ayawan na. Chapter 6, sa dami-daming verses, sa dami-daming numero. Di ba pag sinabing 666 nakakatakot? Isipin niyo po, sa dami-daming verse, sa dami-daming numero, dito pa talaga nilagay. John 6, verse 66. Di ba? Mula nooy marami sa kanilang ang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Dahil sa isang hard teaching, sa isang discipleship meeting, take note po ang sinabi, mga alagad, hindi crowd. Ibig sabihin, may posisyon ito. Lagi silang kasama ni Jesus Christ. Pero kapag discipleship na, kapag tamaan na ng buhay, kapag iaayos mo na yung karakter mo, ayawan na. Basta kami nandito lang kami, happy-go-lucky lang kami. Pero kapag ganyan na, i-rebuke mo na kami, kailangan na magpalit ng ganito, hindi na. Yung papatawag ka, may nabalitaan kami sa'yo, totoo ba ito? Ano ba itong simbahan na to? Personalan pala dito. Si Jesus Christ nag-preach. Sabi niya doon, I am the bread of life. At sabi ng mga tao, ang bigat nito. Sino ang makakatanggap nito? Grabe naman tong teaching na to. Grabe naman tong simbahan na to. At mula nooy, marami sa kanilang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Masaya po ba kayo sa simbahan na ito? Masarap ang pagkakaupo? May aircon? Hindi na uulanan? May parking space? May SOS po tayo. Atin-atin na lang tayo. Masaya naman tayo dito. Midweek na lang. Pag discipleship na, marami nang bumabalik sa pagiging fans club follower.
Dito na lang tayo. Masaya dito. Pero pag mga SOS na, wag na lang. Kapag discipleship na, wag na lang. Ang panawagan po kasi natin, love the lost and train people to become a leader. Kaya yung mga programa po natin, may mga pagkakataon na na-inspire tayo, na ma-motivate tayo, nagse-celebrate tayo, pero may mga approach din po na dapat maging disciple tayo. Amen po ba? Sana wag po kayong kasama dito sa John 6:66. Ito, talagang pinunto ko po, no? Na marami sa mga kanyang alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Lastly na po, yes, palakpakan. Sabi niya doon, sa verse 6, balikan ko po yung 12, kaya na bonus po yan eh. Verse 12, at nang makakain sila, sinabi niya sa alagad, tipunin ninyo ang lumabis para hindi masayang. Verse 13, ganun nga ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 bakol. So ano po ang type of follower itong huli natin pag-uusapan is a responsible follower. Kanina po binigay yung pagkain sa alagad at sinabi ni Jesus Christ, ipamahagi ninyo. Sino po inutusan? Yung crowd o yung alagad? Yung alagad. Ito yung mga nasa posisyon. Nakukuha po. At sinabi ni Jesus Christ, tipunin yung lahat ng natira para hindi masayang. Isang type ng follower ay responsable. May mga pagkakataon na binibigyan tayo ng responsibilidad ng leadership ng Panginoon na pwede mo bang tipunin lahat para hindi masayang? Ang question, are we responsible enough para gawin yung inuutos na yon? Ang hirap pala maging follower. Ang hirap pala maging disciple. Ang hirap para sumali sa ministry. Ang hirap palang pumunta sa ganyan. Kasi magiging responsable ka. Lahat po ng followers, lahat po ng disciples, dapat responsable. Hindi lang sa loob ng simbahan, ganun din sa labas ng simbahan, ganun din sa loob ng bahay. At kung nasan man kayo, kung kayo ay estudyante sa school, katulad ko po empleyado sa office, sa mga business ninyo, dapat responsable tayo. Kasi may mga first-timers na nakatingin sa atin. Titignan nila na maganda yung church, komportable, pero yung mga taong nakapaligid, hindi responsable. Hindi man lang ako kinausap. Pinatayo ako, pinalakpakan, pero pagkatapos nun, umuwi lang ako mag-isa. Wala man lang kumuha ng number ko. Kinuha man niya yung number ko, di man ako tinext. Yung papasok ka at uuwi ka, yung wala man lang nakakilala sa'yo, ayun po yung isa sa mga pinaka-nakakalungkot na pakiramdam sa loob ng simbahan. Yung umaatin ka sa Panginoon, sa pamilya ng Panginoon, pero parang feeling mo, hindi ka naman tanggap. Kaya mga kapatid, lalo na sa ating mga regulars, maging responsable tayo. Hindi lang sa ating pananalita. Kahit di po kayo nakakatungtong sa stage na to, kung paano po tayo manamit, paano tayo magsalita, paano tayo kumilos, pag sinabi mong I am follower of Jesus Christ, dapat responsable ka sa buhay mo. Mabigat po ba? Mabigat pag sinabing followers. Mabigat kapag sinabing disciples. Kaya nga yung iba umaayaw na lang eh. Pero sana wag po tayong ganon. So sa conclusion po natin, ang title po natin, introduction pa lang po kasi yun. Ang title ko po ay pinamagatang anong klaseng follower ka. Introduction pa lang po yun. So meron pa po tayong 30 minutes. So sa conclusion ko po, conclusion na. Palakpakan naman po dyan. Takot ba kayo? Sa conclusion ko po, ito po. Sa John 6,
68 hanggang 69. Sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at ngayon natitiyak namin kayo ang banal ng Diyos. Kung totoong follower po tayo, hindi perpekto po yung nasa kanan ninyo. Hindi po perpekto yung nasa kanan ninyo. Nasa kaliwa ninyo. Gusto lang po nila maging responsable. Pero wala pong perpekto dito. Tama po ba? Pa-church-church ka pa, ganyan ka naman. Kaya po kami nag-church, kaya po kami nagdadasal, kasi kailangan namin ng Panginoon. Mas kailangan ng taong may sakit ang doktor. Kami po, alam po namin na hindi kami perpekto. Pero, pinipilit namin na sabihin sa ating lahat na wala kaming pupuntahan. Yung mga preacher po dito, yung mga tumutugtog, hindi niyo po alam pinaghihirapan nila. Yung mga ushers, nakangiti lang po yan, pero may problema din yan. Hindi po lahat ng sumusunod sa Panginoon walang problema. Mas mabigat ang problema ng mga sumusunod. Bakit? Every time na sumusunod ka, sasabihin ng dyablo, aba, sumusunod ka na? Banatan natin to. Kaya kung kayo po walang problema, isipin niyong mabuti. Gumagawa ba ako ng tama o gumagawa ako ng mali? Kung hindi niyo po nagagambala yung kaaway, hindi niya naman kayo itatouch eh. Hindi niya kayo kakalabanin. Pero yung mga greeters, nakangiti lang po yan. Binati niyo po ba kanina? Yung mga marshal po natin, taga-ganon lang po yan. Pero may pinoproblema din po yan. Kung nasa crowd po tayo, sana bumati din tayo pabalik. Maging responsable din po tayo kasi kapatiran po natin ng bawat isa. Especially si Bishop June, si Pastor Derek, Pastor Santi, Brother Joe, Pastora Remy, yung mga nag-feed po sa atin. May mga pagkakataon po kasi na nai-inspire tayo sa kanila, pero walang nangangamusta sa kanila. Kinukumusta nila kayo, pero kayo, hindi nyo sila kinamusta. Nag-expect tayo na every time na pupunta tayo ng simbahan, mai-inspire tayo. Mamamotivate tayo ng speakers. Pero nakamusta niyo po ba yung mga tumatayo dito? Sila Orville, sila Ayis, sila Erica. Mahirap po maging followers. Mahirap po maging disciple ng Panginoon. Pero ang bottom line lang po ng bawat isa sa atin, kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami na kayo'y at ngayon natitiyak namin kayo ang banal ng Diyos.